dear beloved, Boss Mike, Cervera. Grabe to, matindi. Oo, talagang nagturingang mag-ama, nagturingang ama daw niya, tinuring niya daw na tatay si Atong Ang, at tinuring naman daw niya na anak itong si kasi alias Totoy. Ang klase. Sige tuloy, ito. Nako, mga kababayan, yan, mga kababayan, nasa na ba yun? Yan. Sabi dito, mga kababayan ni Atong Ang, itinuring kitang parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyang kasama. Sabi ni Atong Ang yan, mga kababayan, kanina. Sabi naman, ang sagot naman, mga kababayan, neto namang si alias Totoy, na si Julie pati Dungan. Opo ha. Ang tinuring ko siyang tatay, sabing ganon. Pero ang hindi ko matanggap, yung patayin niya buong pamilya ko. Ang klase, no? Mga kababayan, itong mga mayayaman na tao talaga pag nag-away-away. Ang hirap, no? Oo. Okay, shoutout muna sa inyong lahat, ha, mga kababayan ko. Baka naman, isang like lang. Oo, mga kababayan, ha? So yan, mga kababayan, ang patutsadahan ng dating nagturingan na mag-ama. Kasi ngayon, mga kababayan, hindi ni problema ng dalawa to. Baka nakakalimutan lang nila, mga kababayan, problema ito pati nung mga biktima ng patayan. Dahil nga ayon mismo dito kay Julie Totoy Patidungan, wala na daw ho yung pamilya ng mga etong mga tinutukoy nga na sabungero, mga kababayan. Wala na daw yan. Dahil baka daw pati buto, lusaw na, mga kababayan ko. Grabe, kawawa naman. So yan po, mga kababayan, ang balita ngayong araw. Matindi ito. Puntahan natin, mga kababayan, itong patutsadahan ng dalawang dating mag-amaw. Pasok! Yan lang masasabi ko sa iyo. Huwag ka magtago sa katotohanan. Alam mo to, ikaw mismo nag-utos sa akin at ikaw mismo ang nagsabi dyan sa grupo ng mga pulis na iligpit na yan. Paano mo sabihin na hindi ko alam? 15 years, almost 15 years na tayo nagsama. Bakit sabihin mo, ako pa ngayon nagsisinungaling? Mr. Atong Ang, ano nangyari kay Chavit noon? Na ginulo mo, napatayin nyo rin. Tingnan mo, nagulo rin ang buhay mo. Ngayon, kumuha ka pa ng witness na yung nagbitbit sa missing sa bungero, yung nakapula kanina na sa likod mo, na si Rogelio Toto Burican, at saka yung nakasombrero na naka-white, na si Rodelo Anigig, sila ang bumitbit na nakuna na binalita sa Channel 7. Para alam mo lang, huwag ka magtago sa palda ng nanay mo, Mr. Atong Ang. Grabe ka! Hindi, mga kababayan, patutsadahan, talagang banatan ng dating mag-ama daw, dating nagtuturingang mag-ama. Ngayon, mga kababayan, nagsusumpaan na Ang klase, Atong Ang, ikaw naman, ano masasabi mo dyan? Pasok! Yun ang nasabi ko na doon, mag-isip ka doon. Kung ano man ang mga, huwag ka na magsinungaling. Tinuring kita parang anak ko Naku, grabe, no? Tinuring kitang parang anak ko, eka ni Atong Ang. Wala na ganyan ka kasama, pati ako, papatayin mo pa, kikitabi mo pa ako. Ang akusa naman ni Atong Ang, mga kababayan, pati daw siya, mga kababayan, pinagbabantaang patayin, pati pamilya. Ganun ba? Tuloy. Yun lang, ganun lang kasimple. Correct. Tinuring kita parang anak ko Hindi ko alam na ganyan ka kasama, pati ako, papatayin mo pa, kikitabi mo pa ako. Naku, pati daw siya papatayin at kikidnapin, mga kababayan. Makikidnap pa yan si Atong Ang, mga kababayan ko. Si malamang kapag kaganyang katayuan ng buhay, siyempre maraming nakapaligid na bodyguard yan. Di po ba? Tuloy. Yun lang, ganun lang kasimple.
Kailangan ko Parang si Atong Hang, hirap na hirap mga tuwiran, ano? Nahihirapang mga tuwiran eh. Oh. kailangan ko lang proteksyon ng sarili ko na. Tsaka ang grupo namin kawawa na kayo masyado. Yun lang. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat. Nahihirapang magsalita mga kababayan, ano? Oh. Eto pa, mga kababayan ko. Naku, Diyos ko po, ewan ko ba dito sa mga ito? Mga dating magkakasama. Oh, pasok! Yun ang sabi ko na doon, mag-isip ka doon. Kung ano man ang mga, huwag ka na magsinungaling. Tinuring kita parang ano ko eh. Hindi ko alam na ganyan kakasama. Pati ako, papatayin mo pa, kikidnapin mo pa ako. Yun lang, ganun lang kasimple. Kailangan ko ng proteksyon ng sarili ko na. Tsaka ang grupo namin kawawa na kayo masyado. Eto, mga kababayan, ha, yung mga banat naman ni Atong Ang. Oh, dito kay alias Totoy. Oh, eto pa, pasok. Ayos, nasa na? Tapos na yan. Dito tayo mga kababayan ko. Dito. Pasok. Pasok! Ba't nawala? Personalidad, may Ito mga kababayan, ito ha. Pakinggan nyo ito namang banat uli ni alias Totoy, mga kababayan. mayroon pa bang ibang personalidad, may iba pa bang kilalang tao na papangalanan o na involved dito? Politiko or iba pang personalidad? Cheryl, mamaya siguro pangalanan ko na yung mga pulis para marinig naman ni General Torre. Nako. Buhay ko na yung nakasalalay dito. Sa totoo lang, pinaliparan na ako ng drone. Alam Maliban- ko kung Pinaliparan na daw ng drone, mga kababayan, ano? Mukhang pinaproject na daw siya. sino ang Maliban sa pulis, ay may iba pa bang personalidad? May involved din ba ditong mga politiko? Dahil may mga Ngayon, mga kababayan, may sangkot daw ng mga polis. Kakalungkot, no, mga kababayan ko, no? Ay, nako. Minsan, nakakatakot yung ganyan, mga kababayan, ha? Diba? Kaya mahirap ma-involve sa mga ganyang mga gawain. Ano po? Oo nga, marami kang pera, pero mga kababayan, nakataya naman ang iyong buhay. Di po ba? Sige, tuloy. lumalabas na congressman daw or senador daw. Mayroon bang ganon? Cheryl? Oo nga, lumabas nga yun. Meron daw 2 congressman, 1 senador, di po ba? Sagutin mo nga yan. Dahil ano ba talagang totoo dyan? Cheryl, ang gusto lang ni Mr. Atong Ang, idawit yan para may kakampi siya sa kalukuhan niyang ginawa. Nako! Yan ang totoong istorya niyan. Ala, si Atong Ang lang daw ang nagdadawit niyan, mga kababayan. Na meron daw 2 congressman at 1 senador. Yung pala yun. Sige, tuloy. So, ibig sabihin, walang katotohanan doon sa mga balita na yon. Ano ba talaga? Tuloy. Pati yung apat na akusado na tinuruan niya na ako ang ituro na mastermind. Nandun sa farm niya yan, andun nakatira, andun ang pamilya, inalagaan niya yan at binigyan niya ng pera para gamitin niya against sa akin. Halata. Sabi ko nga, Cheryl, kahit baliktarin nyo ang tanong nyo sa akin, kaya kong sagutin. Pero subukan mo tanungin yung 4 na yon. Tingnan natin kung makasagot ng diretsa sa inyo yon. Sino ang mga pulis na involved po? Sa ngayon, itatanong ko muna sa abogado ko kasi sinabi ko na kanina na mamaya konti, kailangan ko na silang sabihin kasi kung hindi ko sabihin yan, paikot-ikot sila yan sa bahay ko. Sila mismo. Ano ang pinakamataas na posisyon ng pulis na ito? Ilan silang pulis? Ilan? Colonel, Major, Kapitan. Colonel, Major, Kapitan, mga kababayan. Ito daw ho yung mga mga utusan, Di umano, mga kababayan, ito daw ho yung mga utusan, ni Atong Ang. Ano po? Erwin Santa Ana, nakapag-subscribe na. Nako, thank you naman. Sana all, sana all talaga nakapag-subscribe na. Sige, tuloy. Yan. At may mga civilian. May civilian pa. Eto naman, next. Tayo naman
dito sa mga bagong pahayag ni alias Totoy, makakausap po natin ang abogado ni Ginong Atong Ang na si Attorney Lorna Capunan. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon sa inyo sa Frontline. Attorney, unahin ko na itong bagong sinabi nitong si alias Totoy na siya daw itong inoffensive. Ito na mga kababayan yung nakuhang abogado ni Atong Ang. Hindi naman kaila sa inyo na ito'y abogado rin ng ng prosecution panel, di po ba? Na uusig kay Sara Duterte, di po ba? O, tuloy. Pera ng 500 million pesos at pinapipirma nitong recantation o para bawiin niya yung kanyang mga sinabi. Ano po ang reaksyon niyo diyan? Alam nyo, nagiging he said, she said to, no? Pakita siya ng ebidensya because this morning, ang final po namin, meron po kaming affidavits of our witnesses at meron rin kaming Meron daw silang witness, mga kababayan. Witnesses, marami mga kababayan ang witness din na ipapakita naman ng kampo ni Atong Ang. Nako, sino nagsasabi sa inyo ng totoo? Ano mga kababayan? Sa tingin ninyo, sino nagsasabi ng totoo sa mga ito? Kung hindi si Atong, hindi yung si Totoy, ang tanong, sino pa rin ang pumatay sa mga sabungero? Di mo ba mga kababayan? Yan pa rin ang tanong natin eh. Sino po ang pumatay sa mga sabungero? Yun po yun, mga kababayan. Di ba? Yun, oo. Tuloy. kinote kasi hindi niya alam na yung kanyang extortion nakatape. So we have a tape conversation between his cohort, si tinatawag na Brown, na nakalagay doon na kailangan na raw ni Don Don ang 300 million para makaalis na siya sa Pilipinas and he will go to another country kasi may visa na raw sila. Naku, mga kababayan, Bang klase. May visa na, punta na ng Amerika o kaya punta na sila ng Europa daw, mga kababayan. Shoutout muna sa inyo lahat. Marian Tomas, Bambina, Beb Kenshi, Arlina Maroliano, si Eric Leva, sino pa? Si Risa Morales, si Jovena Gadjano, at si Leo Glenn Tumala, JT Blas. Naku, ewan ko. Mga kababayan, nalilito na rin ako kung sino nagsasabi ng totoo dito. Sige, tuloy. Pamilya niya, kapapanganak ng asawa daw niya. And the kid already is old enough to have a passport. Pupunta na raw sila sa Europe, specifically Portugal ang na-mention, including the US. So hindi Kita nyo mga kababayan, pupunta na daw. Ito naman ho yung paratang, na sinasabi naman ng kampo ni Atong Ang. Humihingi daw po ng kwarta itong si alias Totoy at hindi yata napagbigyan. Dahil nga daw mga kababayan, unang-una, buntis at manganganak na yung asawa. Ano ba namang katwiran yun? Magkano lang yun, panganganak? Di po ba? Minsan, pwede na nga sa kumadrona. Oo, 3,000 lang sapat-sapat na. Alcohol, panali. Di ba? Pwede na gunting, gamit lang. Ano po? Butterfly from Singapore. Yung mga bagong subscriber natin. Shoutout po sa inyo lahat. Ito, mga kababayan ko, kita nyo? Parang ang babaw naman na katwiran nung, yung manganganak daw kasi ang asawa niya, kaya kailangan niya ng pera. Teka muna, para dun sa panganganak nakakuha nga ng visa. Tuloy. Hindi po totoo Na si Atong ang nag-offer. In fact, even as late as last night, at 11 o'clock last night, nagpadala pa ng mensahe. Nagpadala pa ng na hinihintay nila yung 300 million. And this is not only to Atong Ang. No? He also tried to extort, we don't know the amounts, from the members, the investors group. Ayan, mga kababayan, ang daming mga nawawalang sabungero. Kasi doon tayo, mga kababayan. Sino ba talaga ang may kasalanan sa pagkawala ng mga sabungero? Kasi mga kababayan ko, matagal na po ito na iniimbestigahan. Natigil nga sa pag-iimbestiga si Bato dyan, hindi po ba?
Ngayon mga kababayan, nabuhay na naman ulito siya katauhan ni alias Totoy. Oh, tapos ngayon mga kababayan, itinuturo si Atong Ang ngayon at iba pa. Pati mga pulis, sangkot daw sila mga kababayan. Oh, tapos ngayon, nagkontrademanda naman itong si Atong Ang na sinasabi naman, eto namang si alias Totoy ay nag-e-extortion o namemera. Oo, mga kababayan. Tapos meron pa raw pagbabanta sa buhay ni Atong Ang. Gusto daw kidnapin at patayin, mga kababayan. Ngayon ang tanong, siguro naman mga kababayan, hindi ko na kailangan magsalita sa inyo. Dahil alam ko namang mas matalino kayo sa akin. Di ba ba? Sa tingin po ninyo, sino ang nagsasabi ng totoo sa kanilang dalawa? Si Atong Ang o si Totoy? Kung kayo mga kababayan, baka naman paki-comment ha. Kung kayo ay naniniwala kay Atong Ang, press 2. Kung kayo naniniwala kay Totoy, press 1. Paki-comment mga kababayan. Kukunin ko lang yung pulso ninyo. Kunin ko lang yung inyong mga opinion. Kung kayo naniniwala kay Totoy, press 1. Kung kayo naniniwala kay Atong Ang, press 2. Ayun, mga kababayan, tuloy! Tawag na Prime Master. Mhm. Mga investors group ito, they have nothing to do with operations. Ang nakakaalam po ng operations, ito Ay. si Dodong mismo because ang job description niya, basahin ko, he is a farm manager siya. Yung mga nawawala, first, bakit niya alam na more than 100 na nawawala? Kasi yung mga tao na yan, Oo nga naman, bakit naman na... Siyempre, attorney, ikaw naman eh. Siyempre, alam niya yon kasi nga, siya nga yung pinagbibintangan eh, di ba? Inaakusahan. Alam niya yon. Kasi kaya nga siya witness eh. Si attorney naman eh. Siyempre, kaya niya alam yun kasi kaya nga siya nagwi-witness, may personal knowledge daw. Di umano. Di ba mga kababayan? May personal knowledge daw eh. Sige tuloy. under his farm operations, Mm. at siya po ay in charge ng Lipa, Batangas, Santa Cruz, Laguna, and Santa Ana, Manila. Ang trabaho po niya is he was entrusted with overseeing not only the general maintenance and daily operations of the farm, but he also meron siyang supervisory authority over security personnel, manpower development, and provisions for farm equipment. So yung So, ibig sabihin talaga, mga kababayan, malapit talaga sila ni Atong Ang. Yung po yan. Alangan naman na, di po ba, sa bagay, si Atong Ang na nga lang eh. Yung salita niya po na tinuring niyang anak, mga kababayan. So, ibig sabihin, malapit talaga. Meron talaga silang koneksyon. Dito na lang nagkakatalo, mga kababayan. Kung sino ang nagsasabi ng totoo sa kanilang dalawa. Ano po, mga kababayan ko? Kasi erase na natin yon na hindi magkakilala, pinagbibintangan lang, establish na natin mga kababayan na totoo na matagal na sila na magkaibigan o ano pa man na relasyon meron sila, di po ba? Tingin ko, doon na lang tayo. Doon na lang tayo sa hanapin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Dahil doon na talaga yung magkasama, magkaibigan, mag-ama, ang turingan, tingin ko mga kababayan pwede rin paniwalaan si Totoy no? Pwede. Maaaring totoo rin yung sinasabi. At maaari din na may katotohanan din sinasabi ni Atong Ang. Sakit sa ulo. Sige tuloy. day-to-day operations, yung mga tao na yan na siguro kanya alam niya nag-disappear because siya ang in charge. The investors group, Nako, binibintang talaga sa kanya mga kababayan ko. Attorney naman. Ito yan mga kababayan ko Attorney naman, syempre. Kahit pa siya yung in charge at ngayon parang tila ba siya yung pinagbibintangan nyo, di naman siguro gagawin ni alias Totoy yan
kung walang utos. Ha? Kung walang nag-utos sa kanya. Di po ba mga kababayan? Tama po ba mga kababayan ko? Hindi naman siguro gagawin ni Totoy dahil tauhan lang ito. Tagama, pangalaga. Ha? Siya daw po yung in charge sa mga farm. Oh, siguro ito yung pag-aalaga ng mga manok. Ano, mga kababayan? Oh. Ha? Kay Totoy, ako dyan, mas naniniwala. Sabi ni Paring Jigs. Attorney! Ano ba yan? Oh, sige, di bale. Alam naman natin yung mga abogado, mga kababayan. Siyempre, kapag trabaho nilang magtanggol ng mga kanilang kliyente, tama man o mali, ipaglalaban nila sa korte. Di po ba? Mga kababayan, ganun naman ang mga abogado eh. Oh, sige tuloy. Patong Ang will not descend to that level of operations. At saka absurd na sasabihin niya na nagmi-meeting daw yung Ano? Ano? Parang sinasabing walang pakialam sa operation. Attorney, wait lang Patong Ang will not descend to that level of operations. At saka absurd na sasabihin niya na nagmi-meeting daw yung mga investors, nagbo-board meeting daw. Sabi niya na dinidecide daw nila kung sinong papatayin, ilan ang papatayin, etc. etc. Incredible. Tsaka linabas lang niya nung sigurado na siya na hindi talaga siya bibigyan ng ini-extort niyang pera, saka siya nag-viral sa media, no? Teka muna, attorney, kasi ganito yan. Sige, pagpalagay na natin, mga kababayan, pakinggan niyo ako. Pagpalagay na natin na humihingi ng pera para hindi siya magsalita. Di po ba, mga kababayan? Pwede rin naman eh. Halimbawa po, kung may alam po talaga ako. O sige, hindi ako magsasalita, pero pengi kong pera. At ako'y lalayo-layo na, no? Magpapakalayo-layo na ako sa Pilipinas para wala na, di ba? O, pwede rin na ganun, mga kababayan eh. Di ba? O, mga kababayan ko, sa palagay po ninyo, sa ganong katwiran ni Katotoy, wala pa rin ba siyang kinalaman? Dahil lang ba sa gusto niya lang magkapera? O dahil meron talaga siyang alam? Di po ba? Pwede rin ganun eh. Pwede rin ganung mga senaryo. Oo, humingi siya ng pera kasi, mga kababayan, may alam talaga siya. Kayo mga kababayan, hihingi ba kayo ng pera na wala kayong alam? I-extort ba kayo? Sasabihin ko, hala ka, isusumbong kita sa asawa mo, nakita ka na may babae. Di ba? Pengi kong pera. Di ba? Ibig sabihin mga kababayan, pwede rin na mangyari na may alam talaga si Katotoy. Di ba? At pwede rin mga kababayan na totoo na may kinalaman itong si Totoy sa mga nangyari. Di po ba? Kasi wala pong usok kung walang apoy. Eka nga, di ba? Ang tanong, bakit siya nagsasalita ngayon? Ang tagal na niyan. Malamang. Kasi nga, natalo raw siya sa pagkandidato niya. Ano kaya tinakbo niyan? Di ba? Baka naubos na yung pera. Maaari din. Di ba? Wala na akong pera. Naubos ng kampanya. Gusto ko makabawi at ganito na lang. Para naman ako gumanda-ganda buhay, hindi na ako magsasalita. Para hindi ako magsalita, bigyan mo ako ng pera at magpapakalayo-layo na kami ng pamilya ko. Yun, pagka-mayor. Tuloy. that we were going to file this morning. As a matter of fact, sabi niya na, Gretchen, lumabas ka na. Gretchen herself, no? Filed through her own lawyers a similar case of extortion. Lahat ng mga investors, linapitan niya. And to our knowledge, lahat ng investors ang nagsabing, bakit? Why will we accede to your extortion kung wala namang kaming kinalaman dyan? Nakso. Pwede naman yun. Oo nga naman bakit kami magbibigay ng pera pero yung sinasabi ni Katotoy nung nakaraan iba din. Ang sinasabi niya, inoperan siya ng pera. Di po ba? Yun ang sabi niya nung nakaraan Teka nga muna. Ay, nalilito na ako dito sa mga taong ito.
Our beloved Boss Mike, Boss Mike.